naman ang pau-pau ni Mama. Say hi nga, baby. Hi! Hello po. Oh, ano yan, nak? Pizza, pizza! Hello, may nagbigay. Sino nagbigay? Kilala mo ba? Hindi po! Wow. Ano sabi sa ano? Sino nag-abot sa'yo? Ano sabi? No! Pinabot lang daw po sa para kay Buknoy. Wow. Sino yun? Sino yung sponsor mo? Oh, may nag-sponsor sa atin ng ano? Pizza. Wow. Ano masasabi mo? Sino na ganun yan? Sponsor niya? Oh, dali ito. Ay! Meron pa nag-sponsor. Harap. So, yan po mga ka-business. May nag-sponsor sa amin ng pizza. Wow. Ayan. Ayan, ang dami naman. 2 box. Ayan, kinain na po nila. Ang sarap. Wow. Sarap naman. Thank you very much po sa nag-sponsor ng pizza sa amin ngayong araw na to. It's Sunday. Yan, bakit kaya? Oops, may nag-chat. Baka ito nga yun. Hindi sinabi kung kaninong ano, sino nagbigay, hindi. Basta inabot lang sa'yo. Pagkasabi, para kay Buknoy. Ano ba yan, anak? May nag-sponsor sa atin. Ay ba, mga lugar? Wow! Pero wala si Papa, umalis eh. Creamy! Creamy, it's yummy, it's delicious. Kainin na natin yan. Ito masarap. Ano ba to? Dan, oh, kain na, Dan! Dan! Ano ko? Tingnan pa ako ng 1. Ayan. Malaki na lang. Dan! Hindi na lang malaki. Yan. Matigas? Crunchy. Hindi sa'yo. Ito. Sarap? Sarap eh. Ano ito binili? Binigay nga kay Kia, pinaabot lang. Kakagating naman galing activity. Ay, ano? Oh my god, your answer was so good. Can I have it? Pero masarap to ha, kasi nangugutom na ako. Say no, no. Ang sarap. Ano pangalan nito? Maligayang Pasko, Pinoy Pizza at manigong bagong taon. Wow, ang galing naman ito. Pasko na sa kanila. Ayan. Kaya natin si Papa. Ito ko si Yasio. Si Dodong. Nadurog ba ako? Ang sarap niya, mga kabisa. Ayoko ng sauce. Mayami na siya, macheesy. Nga, ang ganda ng pagkaluto. Mama, sarap. Bawasan mo yan, kumuha ka ng ano. Kutsara. Kamis nga, sarap. Ayan po mga kabisnes, balikan po namin kayo. Ano kayang sorpresa nito at bakit ngayon na nagpadala ng pizza sa amin? Yummy, Bao? Yummy? Subuan na lang kita, Bre. Try si ate, tikim ate, tikim. Ayan po mga kabisnes, galing ako kay Jamie sa bahay nila. Kaya, tulog na siguro si Pao. Ay! Gising ka ba pala na? Si Papa? Kakatulog dito. Nakatulog na? Tulog na si Papa? Tulog na? Oh. Tulog na. Halagay, paano yung ano? Pizza, hindi na kumakain. Ano? Ikaw may nagisingin ko. So, hindi niya pa alam yung pizza na galing sa sponsor. Ayan. Dar. Uy. Kanina ka pa dumating? Naka-edit pa lang daw eh. Sarap na marunong mo. Isurpresa ako sa'yo eh. Sabi ng anak mo, pumunta ka daw doon kanina. Ito na dyan. Panganay mo. Oo. Isurpresa ako sa'yo. Teka lang, kunin ko. Tcharam! Ito oh. Uy. Dar.
Da. May surprise ako. Naubos na namin. Ito na lang yung natira. Asa na ba yung ano ko? Yung vlog ko? Ba't nawala na mga ka-business? Ayan. Ito. Ayan. Halika rito. Ah, tikman mo. Tikmani. Uy, tikmani ni. Tikmani. Oh, tikman mo. Tikman mo. Karton. Siyempre pagkain. Bilisan mo na. Kaya sayang to. Oh. Tcharan! Ala, bilisan mo pa, nilalanggam na. Magulo ba yan? May pagkain ka na nga. Tulog na po si Pau Pau. Ayan. Tikman mo na dali. Pagpag-inis. Bigay ito ng sponsor. Pinadala kanina. Sponsor. 2 karton to. Ito na lang yung natira. Hindi ko rin alam. Sponsor kasi hindi mo alam. Chocolate. Hindi sinabi kasi nga sponsor. Si Jamela ba? Pinadala niya kanina. Dami lang. Wala mo nakita ganyan ah. Hindi niya nga sinabi. Sabi niya para daw may vlog tayo. Ayan. Pinadeliver niya lang. Daming langgam oh. Kaya nga eh. Langgam. Patayin mo. Di ba may spaghetti nga daw kayong kinain? Oh, Kumain kanina ka- siya. Oh, di ba? Sabi ko na nga ba eh. Ayan din. Kasama daw yan doon. Sa Kape na ako spaghetti. Kape ako kasi kumain na spaghetti. Kaya ayan yung binigay niya. Dito ko nga ilagay ito. Dali lang po mga ka-business. Patayin natin itong espiritu ng hangin. Kutin mo yung ano. Kutin mo sa taas para masiksik mo yun. Ayaw, bukin na. Ayan mga ka-business. Ikot mo para ako lumigpit. Hindi ako maganda dito sa cellphone ko. Hindi kasi ako marunong mag-filter nito. Charot. Kailangan may filter para maganda kasi nakakasiwa na yung mga ka-business natin. Saka pangitan ko. Ganda. Sarap na matulog eh. Gumawa muna tayo ng pera. Kasi pag hindi tayo gumawa ng pera, wala tayong sasahurin. Ano ka ba naman? Tayo na nga yung kulela. Tayo mo pang gumawa ng ano. Ano? Sarap ba? Ano? Sarap naman. Basta makain, masarap. Basta hindi nakalason, masarap yan. Pag ganyan, isa pa nga. Sarap. Yashu! Ay, kayaso na lang pala yung isa. Yashu? Ito oh. Ano kayaso? Oh, yun sa isa Tignan mo, pa. malanggam. Yan na. Pinakain mo nga kahit hindi langgam eh. Ano naman yung naisip mo? Sorry mga Kain po kabisnes. tayo mga kabisnes. No? Tapos na po kasi kami kanina, di ba po? Mapapanood nyo naman po sa vlog namin si Dende. Malamig na nga lang, hindi na siya. Masarap yung crunchy yung kanina. Masarap to kung mainit to. Crunchy yan kanina pa. Ngayon Mas din. pa ito dumating. Siguro, maaga-aga pa ng konti. Pag galing natin ng activity. Yung family fun day. Kanina. Dumating yan. Siguro mga 20 minutes wala ka na. Dumating. Tapos, inupa ka na namin. Kami nila, nila Dendel, tsaka ni Pia, si Pau Pau. Si Makmak. Pumunta ako doon, tapos yung anak mo may sinabi. Ano ba? At sinabi niya? Uwi daw siya ng probinsya. Ha? Siya lang mag-isa. Siya lang mag-isa? Siya lang mag-isa, man kasama yung ano niya. Bakit daw? Wala. Saan probinsya? May probinsya ba siya? Hindi pa nga siya nakauwi ng probinsya mo. Doon sa ano, Saan? doon sa lugar ng ano niya, kasi kasama yata yung Ah, kala ano? mami yung ano niya, Ay, kasi parating man yung galing ibang bansa. yung galing France. Oo, siguro isasama siya doon sa probinsya. Kala ko naman. Kasama siya doon sa Samis. Mindanao, Ayun na. malapit sa Iligan. Binunta natin. Oo, doon na nadaanan natin. May Samis, doon. Ang kumbaga kasi ano,
First time nilang magmi-meet. Siguro. Uwi doon siya. Sabi ko, ba't ka uwi doon? Dapat ka. Sasama daw siya doon. Tapos yung ano niya dyan lang maiwan. Ganun daw. Kasi nga yung negosyo niya doon, hindi man pwedeng iwanan yan. Nagla-live lagi, nagla-live din lagi. Online selling, hindi pwedeng iwanan. Ngayon si Jamila ang sasama sa Misamis. Ayun. Di ba siya nakasakay? Ay, pero nakasakay na kaya siya ng barko. Si Jam, hindi pa nakasakay ng barko yung bata na yun. Kailan ba hindi pa naman tayo nakauwi ng probinsya, nagbabarko tayo ah. Isang beses pa nga lang ako nakasakay ng barko. Wala pa naman tayong maliban lang yung tour natin ng 2024. At tayo naman yun, di naman yun siya nakasakay. Yung anak mo, di pa nakasubok ng sakay ng barko. So, ngayon pa lang first time. Hindi ko alam kung wala pa siya binanggit ng barko ba? Parang plane yata. Hindi rin Wala, yun pa lang hindi ko natanong din eh. Kung ano. Hindi rin ako nakasakay ng airplane. Basta nabanggit lang na uuwi sila. Kasama siya. Kinausap ko ng masinsinan. Kasi baka mamaya may hindi natin alam kung anong kuan, baka may nag-away o ano, hindi natin alam. Ay wala naman daw eh. Hindi sila nag-away. Hindi na Kung ano mamabait yung lalaki. Pero nung kinausap niya ako, wala yung boyfriend niya. Ako lang. Oh. Nakapagtataka. Hindi dapat kasama dapat yung Hindi. yung boyfriend niya si Kim. Alam ko talaga kasi nakapagsalita siya sa akin ng ano, na darating na yung mama niya. Tapos magmi-meet yata sila. Tapos may mga dala na para sa kanya at saka kay Kim. Ngayon, hindi pa nga siya nababanding. Baka ibabanding siya ng magiging ano niya. Biyanan niya. Yun ang sabi niya. Kaya sabi ko, noon yung sinabi niya, pero malayo pa yun ha, bago pa tayo nag-ano. Hindi, sinabi niya na sa akin kung usap kami. Sabi ko, pero binanggit mo nga. Sabi ko, ano ba talaga yan? Sigurado ba talaga yung uwi lang ng probinsya yan? Di ba yan ano? Baka yung bang, alam mo na, yung Away, ano? umiskip, nagpapalamig, ka nga nagpapalipas ng sama ng loob, yung mga ganon ba? Wala naman daw. Di ba yung dumarating siguro sa buhay nila yung ganyan? Baka di pa nila nararamdaman yan si bagong mag-asawa pa lang. Kaya sa pag-aasawa kasi, andyan yung... Parang ang dilim yung camera mo ma. Oo nga, madilim. Ayan, may gumaganon, lumiliwanag, dumidilim. Hindi pa dumarating sa kanila yung katulad sa atin na maraming problema, pagsubok. Sinasabihan ko nga siya, nag-usap kami doon sa lamesa, mahababang ang kwentuhan namin eh. Sabi ko, anak, napakarami ka pang may encounter ng mga problema. Wala ka pa sa kalingkingan ng mga problema na naranasan namin ng mama mo. Nandyan yung problemang pang-pinansyal, problema sa kalusugan, may sakit ang pamilya, hindi mo alam kung anong gagawin mo kung may sakit, tapos na taon wala kang pera. Tapos problema sa expenses. Sa pera, yan. Tapos yung problema sa kalooban na didibdibin mo dahil hindi mo pwedeng magpadalos-dalos ka sa emosyon mo. Kung kinakailangan mag-adjust ka sa puso, sa imong kasama mo sa buhay. May mga tagpong ganun na para bagang
bigat na bigat ang kalooban mo. Mga ganyan. Iba ang dalaga kaysa mayroon ka ng asawa. Magkaiba yan. Ang laki ng pinagkaiba dyan. Yung desisyon mo, hindi pwedeng sa'yo lang. Kailangan dalawa kayo. Sabi ko sa kami ko, alam mo na yan eh. Yung mga bagay ka ganyan. So, yan ang dapat mo kami paghandaan. Kasi baka mamaya, sabi ko sa kanya, baka mamaya, pag-uwi mo ng probinsya, meron pala kayong hindi pagkakanawaan, hindi ko alam. Ayaw mo lang sabihin sa akin, wala naman daw. Maganda kung wala. Bakit ako parang biglaan yata ng pagkakabanggit mo sa akin? Kasi hindi mo naman binanggit sa akin yan noon eh. Hindi. Sa amin nga, binanggit niya din, binanggit niya na uuwi siya ng probinsya. Binanggit pala eh. Ayun pala. Sa'yo, hindi pa siguro siya nakapagsalita. Pero sa amin, binanggit na pala sa inyo eh. Wala palang, totoo pala sinabi niya na walang wala. Darating, sabi nga niloloko nga si Denden eh, sama ka. Ayun ang sabi. Excuse me. Sabi naman ni Denden, yoko nga. Siyempre nakakapagod nga daw magbiyahe malayo. Pero anong alam ko, ano ba sabi niya? Babalik agad. Kung mabalik naman ko sila. Sabi niya, baka dito siya mag-New Year. Doon ata. Di susunod si ano. Nandun sila mag-New Year, susunod yun. Doon sila mag-New Year sa Misamis. Doon sa puder ng nanay ni Kim, mami ni Kim. So hindi rin natin siya kasama sa New Year. Kasi ano yun eh, uuwi nga galing sa France ba yun? France. Sana maging makasundo niya yung biyanan niya. Kasi hindi po pwedeng sasama daw si Kim agad-agad kasi nga yung ang dami nilang ipapaubos ngayon ng mga panindas, ang dami. Ano pala yan, yung buti nga 3 bundle na lang ngayon yung natira. Oo, natira sa 10 bundle na yon, 3 na lang ang kailangan nilang ipapaubos. Kaya sikapin daw na maubos yan kasi para wala na rin silang alalahanin kasi nga mahirap pagkano daw. Pag New Year nga, marami pa silang stock dyan. Sayang ang So yun ang gagawin niya. Siya yung mauuna siguro, baka sa susunod na yung Oo, ganun. Jadi, sabi ko, sige, mag-ingat kayo doon. At, kumusta mo lang ako doon sa magiging mo. Hindi ko alam kung... Napagandaan mo na ba? Hindi ko alam kung tanggap ba tayo doon ng yun yun ang tanong ko sa'yo eh. Kung napaghandaan mo na kung anong sasabihin. Kasi, hindi lahat ng magiging biyanan mo, hindi lahat ng biyanan na ibig ko sabihin, hindi lahat ng mag-asawa na tanggap ang isang babae o isang lalaki. Hindi na ako sa panig ko, kaya wala mo ako naging problema eh. Mabait naman siya. Mabait naman siya. Masipag din naman naghanap buhay sa dyan lang sa loob lang bahay nga lang sila naghanap buhay. Okay nga yung hanap buhay nila, nasa loob lang ng bahay. Hindi rin siya barkadista. Pero puyat lang din kasi gabi din talaga sila nagla-live kadalasan. Yung gabi po ginagawa nilang umaga, yung umaga ang nagiging gabi. Tulog sila sa umaga, gising sila sa gabi. Sinanay na. Ang safety pala niyan yung pagla-live nila sa TikTok, di ba? Then kahit pala mga taga Mindanao may nag-order din. Tapos i-pick up din sa GNT pala yan, tapos i-deliver. Kahit saan pala yan. Magandang negosyo yan. Kahit saan lupalo pala yan. Kasi gusto ko niya yung mga bundle. Di ba minsan may makita tayo doon na gabundok yung mga nakabalot na, or deliveries na pala yun. Akala yung mga na yun, naka-bubble wrap. Akala ko tumatanggap sila ng, pag nito yung... order? Oo, yung sa mga Shopee. Si Kim pala nagbabalot nun. Si Mga Kim. order pala yun. Siya yung nagbabalot. Diba, nagla-live selling siya ng inaano niya yung mga jacket, tapos sasabihin niya, tapos may nag-mine. Automatic na yun na, nandun sa account niya. Tapos, mamaya, ibababulot niya na yun. Makikita niya yung mga pangalan na nag-mine. Ang daming gabundok yung mga yung mga nakabalot na. Gusto ko yung mga ka-business kasi parang tingin ko hindi ka lugi. Hindi rin mayroon ding halimbawa ang isang bundle pala. Kasi ang karamihan kasi
ng mga laman doon sa bundle ay mga imported talaga karamihan. Oo, 90% ang mga imported. Ngayon, mayroong mga nahahalo doon na hindi imported. Yung mga, ano lang ba, mga local, mga mumurahing klaseng jacket. Doon sila nahirapan kung paano nila ma-dispose. Kasi mabinta daw talaga yung mga urig eh. Mabinta po mga kabis yung mga urig. Ang nag-aangkat niyan yung kapatid niya. Oo. Kumbaga, ipinibigay lang sa kanya. Oo, sila ang naglalay. Kumbaga, sinasahuran si Kim bawat oras ng ano niya. Pero ang laki ng kinikita nila, ma. Sobrang laki. Live. Kumbaga, mag-start siya ng 7 ng gabi or minsan 6 pa nga ng hapon. Or minsan, di ba, 4 o'clock ng hapon, nandun, nagla-live na siya hanggang alas 12 ng gabi. Yan. Pag wala naman nanonood, ginaano niya. Pahinga muna. Pahinga. Sa gabi na naman sila bibira. Sa gabi daw talaga marami. May minsan nga daw pag malakas, may binta sila ng 10K. Isang araw lang. Isang gabi lang. Wait lang. Kaya yun siguro. Kaya hindi sila magsasabay na umuwi. Oo. Ganon ang gagawin nila. Sasabay na dun sa mami ni Kim. Bagay kung ano talaga. Excited din siya makilala yung biyanan niya. Kasi nakakausap niya lang sa video call eh. Oo. Buti nga sa kanila eh. Yung ano mga ka-business ang kinaganda. Hindi, ang ibig kong sabihin, Ano? ayun ang ano natin ngayon. Kung, siyempre doon napatungo talaga yan Oh, siyempre, ganito yon, mag-uusap sila. Siyempre, ano siya, kikilalanin siya. Siyempre, tatanungin din ang magiging biyanan niya ang tanong, inside natin. tayo ba kaya ay pabor sa anak niya, tanggap gano'n. o pabor ba? Tanggap ba tayo? O tanggap ba ang anak natin? At tayo mga magulang ay tanggap ba, welcome ba? Yung mga ganun mga ka-business. Siyempre, hindi pa namin nakausap yan. Medyo mahaba-haba pa itong Tatakbuhin. mahaba-habang pagtatakbuhin talaga to. Hindi pa natin alam yan kung ano kasi hindi pa natin nakausap eh. Wala pang proper na pagkikita. Siyempre, tayo mga magulang kinakabahan din. Ako kinakabahan din. Hindi naman tayo, bakit tayo kakabahan? Ang Ako ibig ko lang kinakabahan sabihin, ako. Ikaw dapat hindi. makausap natin talaga rin ang magulang ni Kim ng masinsinan sa bagay na yan kasi Babae ang atin eh. oo, siyempre, anong gagawin natin dyan na nandyan na, di ba? Mag-uusap-usap, gano'n. Yun ang gusto ko sana. Kanya lang, kung katulad niyan, Baka, nasa probinsya at saka, malay ba natin, pagdating yan doon, mga ilang linggo lang, babalik na naman sa paano natin makakausap ng hindi, siyempre, sasabihin din natin sa anak mo at saka, pero masyado pang maaga, masyado pa namang maaga eh. kasi parating pa lang naman. At saka ano pa naman kumbaga sa madaling salita under observation pa. Pero sa ganung tagal nila mukhang doon na yan. Kaya tinanong ko naman si Jamila, tinanong ko rin si Kim. Nagmana naman talaga daw sila. Ay kung nagmahalan kayo, wala na tayong ibang pwedeng gagawin kundi Pakasal. tayo, Pakasal yan. plano tayo kung paano ang siyempre yung para sa kasal. Hindi kasi tinanong ko sila, kinausap ko sila at sinabihan ko sila, pinayuhan ko sila sa bagay na yan dahil sabi ko alam nyo naman siguro ang tuntunin, di ba? Na bawal ang magsama ng hindi kasal. Pero nandiyan na yan. Andyan na kako yan. So wala tayong ibang pwedeng gagawin ngayon kundi magplano kung kailan kayo magpakasal. Pakasal. Yun nga, nabanggit naman nila yan din noon pa. Inulit ko lang kay Jamila. Mag-ipon pa nga daw sila. Ay, sabi ko, hindi po pwedeng patagalin nyo yan. Sabi ko, Kailangan. kami naman din, natural, mag-iipon din kami. Wala man kaming ipon para dyan kasi hindi man namin alam na hantong sa ganito. Nung nag-asawa tayo, no? Hindi tayo nakapag-ipon, nag-asawa tayo. Pero,
Yung kasal natin. Pero, nakasal naman tayo. Pero yun Kasal. nga, kasal ang bayan. Kasal ang bayan. Kasal ang bayan nga lang din Akala mga ko, business. sasabihin mo, kasalang bala. Kumbaga, nakalibre lang din kami. Hmm? Yung mga pagkakataon na yun, nakalibre lang din kami. At nakapaghanda din naman kami. Halagang 5,000 ata yung ginastos natin. Sobrang simple. Pero noon, yung 5,000, medyo marami na rin ang mabibili noon. Opo, kasi yung gas nga is, yung tangke na malaki is 200. Pagto 200 eh. Oh, 185 ata yun dati. Yung M-gas. Yung isang malaking tangke, 185. Ngayon 1,000. Ang laki na. Eh, yung 5,000 noon talaga, ang dami naming nahanda doon sa bahay kasi kami lang din, hindi naman kami kumuha ng iba pang kumbaga doon sa mga ninong-ninang na nailagay doon sa ano ni Jamila, sobrang dami. Dusi-dusi yun eh. 24 nung Dusi nagpabinyag. ninang, dusi rin kaninong. Kasama yung mayor, konsihal, o kasama yun sila. Ang mga naka-atin lang doon sa mga ninong at ninang, yung mga nandito malapit sa amin, pero yung mga mayor, hindi naman nag-atin yun eh. Pero nakasama yun sa kasal namin, sa ano namin, doon sa listahan sa ano, marriage contract. sa marriage contract. Andun sila eh, yung mayor ng Valenzuela dati, si Bubit Carlos. Tsaka si Lotlot Esteban. Yung mga konsihala na si Lolo Si Lotlot Tequia. Esteban. Si Tequia. 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 Tapos Martinez. Martinez ba yan? Hindi ko nakilala. Nakalimutan ko na. Basta yung mga konsihal dyan sa Valenzuela noon 2002. Parehas tayo ngayon kinasal 2000. Di bungga sikat kay ng aming mga ninong. Mayor ba naman eh. Tapos mayor yung kasi. si Lutlot Esteban, alala ko yun eh. Shout out sa'yo, madam. Kada anniversary natin, di ba? Lagi nagbibigay sa amin, nagpapadala sa amin yun ng mga mugs, baso. Kada anniversary namin sa kasal yun, every Tapos February hindi. 14. Kada December 20 plus, pag pumunta ka sa bahay niya, meron kang aginaldo. Pag kayong pumupunta kami sa bahay nila, kasi ang lapit lang eh. Mula sa Villacam po dating tinirahan namin, papunta ng toll gate. Nandyan lang kasi ang bahay niya sa may mismong toll gate eh. Alam namin yung bahay nun eh. Kaya pag namasyal kami doon, inaanak, kikita niya kami. Yun, magbibigay siya ng mga regalo. Kaya, ano ngayon sinabi mo ka, Jamela? Sabi ko, mag-ipon na kayo para sa inyong kasal kasi kailangan. Hindi pwedeng patagalin. Sabi ko, kahit hindi na natin kailangan ang bonggang kasalan. Ang importante, mababasbasan kayo sa church ng pinakamahalaga, sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman kausap si Kim, wala naman si Kim, no? Tulog yata yun sa kwarto. Kami lang nag-uusap. Ni-explain ko sa kanya na hindi pwedeng patagalin natin ito. Gumawa na kayo rin ng paraan. Aksyon. Hindi kailangan. Sabi ko sa kanya, hindi natin kailangan ng bongga kasi hindi naman tayo mayaman. Bakit hindi ba namin kayo magpakasal kahit sa simpleng pamamaraan o sa simpleng handaan? Pwede naman eh. Pero naroon ang katotohanan na hindi naman din po pwedeng wala rin tayong kahit papaanong maihahanda, di ba? Kahit papaano meron talaga. Ay yung sa panahon ngayon, ang bilihin sobrang mahal, yung 10,000 mo, parang wala yan. Kulang yan, sabi ko sa kanya. Yung 10,000 sa panahon ngayon, kulang yan. Yung 10,000 ngayon, binibit-bit mo na lang eh. 400 nga, 1 kilong baboy. 220 ang kilo ng manok ngayon. Ang gulay nga Dalawang kamay lang yung bit-bit mo ganyan, 10,000 na yan. Sabi ko sa kanya, lalo na ngayon, mahal ang sabi gulay. ko sa kanya, pag-ipunan nyo yung isang baboy bitaw na malaki, makabili tayo ng isang baboy na malaki. Parang yan, 17,000. Yung mga ganun.
isang malaki, yun isang malaki lang. Kahit pa paano talaga na huwag naman yung sobrang kumot ay kumo nga hindi na natin kailangan ng sobrang bungga, pero parang sagwa naman kung kasal yan ang pinag-usapan, tapos ano ibajang mo dyan sa lamesa o ihain mo sa lamesa, pansit lang, di ba? Pwede, kamote. Yan, nakita ko sa Facebook, kamote lang. Ay, oo nga. Wala naman talagang wala naman sa handa yan. Yan lang, binanggit ko na nga sa kanya. Sabi ko, wala naman din sa handa yan. Wala. Hindi pa ka pwedeng makasal kung wala tayong maibubungga. Pero, kung kaya magawaan ng paraan para maging, naman, yung hindi naman ika nga kumilat ang dating, gawa natin ng paraan. Sabi ko sa kanya. Ayun, sabi niya, sige pa, mag-iipon kami. Sabi ko, madaliin na natin ito. Huwag na patagal pa. Kasi, lumalakad ang panahon. Tumatanda ka na nga eh. Pati ako matanda na. Isang taon na lang 50 ka na. 50 na ako mga ka-business. Pero gwapo ka pa naman. At So yun, naging okay na yung pag-uusap nyo? okay na. Binanggit mo na nabanggit pala sa inyo, di wala na akong agam-agam kasi ako Nagbanggit nga siya. Ako, mga ka-business, malayo pa. Sabi ko, bakit uwi ka ako ng probinsya to, hindi ba kaya may may something sila? Nabanggit nga niya yun noon, malayo-layo pa. Tapos akala ko hindi matutuloy nabanggit naman sa'yo. So, yan ate. Alam namin mapapanood mo to, kaya mag-ingat ka ha sa iyong pupuntahan at i-regards mo na rin kami sa magiging biyanan mo. Diba? Regards mo na lang kami. Ingat ka anak ka kasi hindi mo kami kasama. Malaki ka naman na. Taba mo na nga Mas mataba ka pa sa akin. So, at sana hindi mo kami ikahiya sa magiging biyanan mo. Kasi yung nanay mo pangit, yung tatay mo pogi. May mga ganong mga tagpo na kumot kasi. Ay, hindi naman ganun yung anak mo pa. Kaya para bagang ikinakahiya. Pero huwag naman, nakapagtapos naman kasi siya ng pag-aaral, di ba? Hindi naman din siya. Patingin nga yan, bigay mga sa kanya, may ipapakita ko sa mga ka-business natin. Alin? Gawa ni Kia. Ito? Meron akong video nito kay Tinay, naglalaro siya ng ganyan. Tignan niya mga ka-business, ang gawa ni Kia. Isang kitchen. Sabi nga niya nito soap. Sabi niya soap. Tapos ganun-ganun din siya. Tapos ganun-ganun siya. Yung parang sa Jollibee po. Kunyari, gripo ito Galing no? Tapos meron siyang trust. Hindi tinuruan ni Kia kung anong gagawin niya dyan, pero alam niya. Kasi nga nakikita niya Ayan. Galing po yung homemade ni Kia. Hindi na lang gumawa niyan May video ako niyan sa kanya. Paglaki ni Tina, magiging cooker din siya. Katulad din mo. Ang galing nga niya Sabi ko, okay rin itong gawa ni Kia. So yun po mga ka-business, ayan po. Napag-usapan na po namin ni Kuya Boknoy ang planong pag-uwi ni Jamela sa probinsya. Uuwi po siya kasama ang kanyang biyanan. Ayan. So yun pa, okay na ang lahat. Naliwanagan ka na. Naging okay na sa'yo. Wala na akong agam-agam kasi sinabi mo na Ayun pa mga ka-business, maraming salamat po sa support. Hindi mo pala, excuse lang muna. Bakit hindi mo sinabi sa akin nun? Hindi pa kasi yung date ng pag-uwi at pagdating. Itong week na ito. Kaya nga hindi pa kung ano. Itong week na Anong petsa. Kaya hindi pa ako nagsabi kasi kausapin ka naman Kayo naman mag-uusap. Basta ang unang sinabihan niya mga kapatid niya. Walang binanggit yung mga anak mo sa akin. Siyempre, hindi nila uunahan yun. Hindi nila pangunahan na ate nila. Si ate magsasabi sa'yo. Nagulat ako. Akala ko. Pero hindi ka nagulat sa surprise niya na pizza. Na pinadala niya. Kailan ba yun? Kanina nga, pag galing natin sa fun day. Yun. Pag alis mo siguro mga 30 minutes lang or 20, mga ganun, dumating yung pizza. Kasi pumunta ako doon kasi sabi ko, parang masyal lang din ba tapos tapos di ba pinakain ka nga niya yung spaghetti? magkakape kami. Tapos nagkape Pinakain niya ako pero
Hindi ko, ayaw ko. Gusto ako kape lang. Tinimplahan niya ako ng kape. Doon, kwento-kwento kami doon. Ang nag-ano lang, papalipas oras lang din kasi nga, galing nga tayo doon sa activity. Ayan. Natawa nga ako mga kabisnes kasi pagaling namin doon ay pumunta muna kami. Pagkagaling namin doon sa Fun Day, pagod. Ang kaharap nun ay SM. Nakita ni Pabo yung Jollibee. Sabi niya sa tatay niya, Daddy! Binulong niya pa dito. Jollibee! Daddy. Babibi, Jollibee. Dalibi. Tapos, si Kuya Buknoy po nakakatuwa kasi wala naman siyang dalang pera dahil wala rin naman talaga siya. Ang ginawa ko, yung Pera dito. ATM namin tirang laman. Ginanon yun sa Jollibee. Anong tawag to? Swap. Swipe. Mayroon pang tira doon. Siniwipe ko. Yun, kumain siya. At saka si Kia, si papa niya, kumain din. O, di ba? Pagkatapos niyang lumabas ng Jollibee, anong sabi niya? Bye-bye. Oh, bye-bye Jollibee. See you. Tapos pinagod niya pa ako. Akyat pa ako doon sa escalator, di ba? Di may akyat escalator niya, aakyat din siya. Di, siyempre susundan ko siya, akyat. Tuwang-tuwa siya doon. Tapos pagdating doon sa taas, di ba may pababa na naman. Balik na naman siya doon. Doon ang baba na naman. Tapos pagdating sa baba, aakyat na naman kami. Kumbaga minsan lang po siya kasi makalabas. Nahihilo ako, sabi ko. Tuwang-tuwa siya talaga. Sobrang tuwang-tuwa niya mga business. Kumbaga pag nakalabas yan siya, maraming tuwa niya. Kasi para bagang naano na rin siya dito, naburing na siya dito. Pag umiiyak na po siya ng sunod-sunod, nagpapalabas na siya sa papa niya. Papunta, kasi parang nasanay na siya sa playground. Pagsalita na siya, Daddy ba tawag niya sa akin? Bye. Tapos magpe-play. Oh, bye. Brum. Boom. Ibig sabihin, sasakay na siya ng motor. Ibig sabihin, gagala na kami. Tapos ang nakakatuwa pa, pag isinakay mo na siya ng motor, pag papuntang phase 1. Phase 3. Phase 1. Phase 1 dito. Bubulungan niya na yung tatay niya, hindi pa nakalabas ng gate. Hindi pa nakalabas ng gate mga kabisnes. Bubulong na yan siya dito. Nakatayo siya sa likod ng motor. Tapos sabi niya, Jollibee. Tapos, pag halimbawa wala namang pong pera si papa niya, sasabihin niya, sabi ng papa niya, later na lang, sasabihin niya kay Jollibee, iyo, eater. Kanina kaya, malungkot siya. Oo, nagsad siya nung paalis pa lang kami. Nadaanan namin mga kabisnes. Nagsad- Kabisado niya talaga dyan. Malayo pa lang. Alam na alam yan eh. Hindi niya pa natatanaw ang Jollibee, halos wala pa sa Wampo. Kung nilagpasan natin, tinignan ko yung mukha niya. Malungkot siya. Sabi niya, bye. Tapos nakabusangot ang mukha. Okay. Nakita nga ni Kia sa face niya. May kuhan, sabi ni Kia. Sad. Inay. Talong nakabusangot ng mukha kay dinaanan lang namin yung Jollibee kasi nasanay yan siya. Pagka dumaan kami dyan at may pera ko, dinadaanan ko, dumaan talaga kami. Kahit siya lang ang kakain. Kahit siya lang. Eh wala nga kasi papunta kami ng aktibidad eh. May activity kami sa church mga kabisnes. Pero happy naman siya doon. Pero tuwang-tuwa naman siya doon kasi maraming palaruan. May mga palaro, mga bata. Nagkataon na pumunta tayo, wala pala siyang medyas nun. Dinala mo kasi walang medyas eh. Nakaboots lang po siya. Di ba sa mga children sa mga playground, ano tawag niya yung 6 months lang nga ito po. Walang medyas, di siya pwedeng palaruin. Lumabas ulit ako dun sa binyo para bumili ng medyas. 6 months na to, Dar. Paborito niya to. Binili na pa naman natin itong tuwa siya, di ba? Mga kabisnes ba? Ayun po mga kabisnes, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa aming vlog. Kailangan po namin, kailangan po namin mabuhay. Kaya kailangan namin mag-vlog araw-araw mga kabisnes kahit na hindi nakakatuwa sa inyo or malungkot kami or funny, di ba po mga kabisnes? Vlog lang. Aji. So yun po yung vlog namin for today, yung tungkol pa sa pag-uwi ni Jamela sa probinsya at unang pagkikita ng kanyang biyenan at yun, nagulat yung tatay niya. Akala niya nag-away sila. So, yun po, maraming salamat po.
sa inyong lahat. Please support po Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at Mrs. KB Official, lalong-lalo na Famous Budang Official, at ang mga kagwang. Lalong-lalo na po kay Kuya Boknoy, Kagwang Boknoy Official. Ayan po. So, maraming salamat po sa suporta nyo at sa pangunawa nyo po sa aming lahat. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po, mga ka-business. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tomorrow is Another day. Monday. Tomorrow is Monday. Wala pong pasok ang mga bata. Isang linggo. Isang linggo walang pasok. Yes. Bakit nga pala? Hindi ko rin alam. Okay. Bye-bye po. Sige, mga bye-bye po. Ingat po. Thank you po.